Ilang inanod na bangkay ang bumungad sa mga residente ng Valenzuela at Malabon matapos bahagyang humupa ang baha. Patuloy naman ang rescue operation sa mga nasalanta. Ang ilang residente pilit namang itinatawid ang mataas na baha makapasok lang sa trabaho. May report si Lia Manialac del Castillo. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng MacArthur Highway. Kahit bumuhos ang malakas na ulan dito kaninang tanghali, tuloy lang sa paglilinis ang mga residente. Sa barangay Ilisian sa Marulas, isang patay na lalaki ang bumungad sa mga residente sa paghupa ng lagpas taong baha. Kinilala lamang siya sa pangalang Lito, 35 taong gulang. Sikat na dancing barker daw sa Valenzuela ang nasawi. Flash flood. Siguro mga Monday ng gabi, nag-start na siya. Hanggang hita ang tubig dito. Tapos nung mga kahapon na mga bandang straight maghapon siya. Talagang tumaas na tubig. Hanggang saan? 15 feet siguro. Sa loob naman ng Plastic City Compound sa Kanumay, inanod ng rumaragas ang baha ang isang lalaki. Dito siya sa nagibang pader umano nakitang nakasabit kaninang umaga. Itong kinatatayuan natin ngayon ay bungad pa lamang ng dalandanan dito sa bayan ng Valenzuela. Sabi nila kahapon, yung tubig raw dito ay hanggang dibdib at ngayon nga humupa na yan dahil hanggang tuhod na lang yung tubig na kinatatayuan natin ngayon. Pero dahil mataas pa yung tubig hanggang doon sa dulo pa sa Malanday, ay hindi na raw ito maaabot kung hindi ka sasakay ng bangka o ng balsa. Hanggang dibdib pa rin o hanggang lagpas tao pa ang baha doon. Malalaking sasakyan lang din ang nangangahas tumawid. Ang ilang mga residenteng gustong makatawid sa mga bus o trailer truck sumasabit. Lagpas tao pa rin ang baha sa ilang lugar tulad ng Pulo at Malanday. Average of 4 feet pa doon sa area na yun. Pero ang baha kasi doon nanggagaling rin sa high tide. No? Kaya mabagal ang pagbaha. Siguro much worse. No? I wouldn't say naman twice pero 50% more than Undoy. So bakit ka tumawid? Kailangan ka pumasok sa opisina. Naka-plastic sa loob yan. Kahit mabasa yan, hindi siya mababasa yung mga short, yung pants ko, yung mga papeles. Gaano kataas ba yung baha nila? Sa amin po, dibdib pa po. Ba't ka tumatawid din meron? Maghanap po ng tubig sa bibili ng mga kain. Pati mga tindera ng isda, tinawid ang baha para lang makabenta. Kailangan mo naman magnegosyo. Pambili ng pagkain, araw-araw. Sa gitna ng kalamidad, makikita ang pagkamalikhain ng mga Pinoy. Ang mga balsa, gawa sa iba't ibang gamit tulad ng mga plastic na galon, styrofoam o di kaya mga lumang ref tulad nito. Ang isang grupong ito rin dinayo ang Valenzuela para mag-rescue ng mga katrabaho. Bakit nyo nga po ginagawa para? Siyempre, kawang-gawa sa mga kasama sa trabaho. Kailan ka pa nagganyan? Dahil yung nakaraan lang po, kahapon lang po. Ba't mo naisipan? Ano po ginamit namin sa pag-rescue sa mga kasama namin? Mahigit sa 4,000 ang pamilyang nananatili sa mga evacuation center. Sa Malabon, nakita naman ang isang bangkay ng lalaking hinihinalang inanod ng baha kagabi. Kala namin kahoy lang kaya hindi namin pinapansin nakita nung nilapitan namin, nakita namin tao pala. Kwento ng ilang residente, nakita pa nila ang lalaki habang inaanod ng galieg na baha sa MacArthur Highway pasado alas 9 kagabi. Maglalakad siya rito, papunta rito, may katext siya, gumaganyan pa ng cellphone. Tapos nung bigla na lang umano yung tubig, di ba, malakas nga yung puwersa, napagawi siya rito sa gilid. Nung pagkabato ng lubid, nasa baba na siya, hindi niya na rin maano hanggang sa lumubog na. Inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng biktimang nakaitim na jacket at pantalon. Ang mga balik trabaho na kanina, kanya-kanyang diskarte para makalabas ng Malabon. Ang mga bus at truck kasi, suko na rin sa baha. Pero sa MacArthur Highway, nagmamatigas ang isang bus na tumawid pa Valenzuela. Okay. Hoy, nasa ni pasero mo, baka tumabit naman to, mga to. Dali lang kaya, wag lang matras. Ang iba nag-arkila ng pedicab, kariton at kahit lumang refrigerator, pinatos na sa halagang 50 hanggang 100 kada tao. Hindi naman kayo namahalan sa 50 pesos? Okay lang po. Kasi hindi po ako pwedeng lumusong kasi may allergy po yung paa ko. Pinuntahan naman ng mga otoridad ang barangay Nyuga na isolated pa rin dahil sa lampas taong baha. Lia Manialac del Castillo, GMA News.